karinderya in Japan. 5 different na skewers. I have to be honest, parang ang Japan nagiging ano ko na talaga siya, comfort. So, matcha latte pancake. Libutin muna natin itong Shinsekai, tapos pag wala na tayong magawa, pwede naman mag-spa tayo sa Spa World. Wow. Hi guys, welcome back to the channel. So we are still here in Osaka, Japan. And for today's video, may bibisitahin tayo ng isang lugar kung saan tayo makakabili ng one of the cheapest and one of the most authentic na mga street food daw dito sa Osaka. It's called Shinsekai. So hindi siya kagaya ng Dotonbori, Koromon Market na very touristy. Sabi nila, itong Shinsekai daw is mas local and mas mura yung mga kanilang bilihin. So tara, without further ado, punta na tayo. Actually, naglakad lang ako, no? From my hotel in Namba, nilakad ko lang siya. Medyo malayo, 35 minutes. Pero parang gusto ko kasi maglakad kanina, so nilakad ko na. But ayun yung pupuntahan natin sa pagtawid lang. Osaka Shinsekai. Let's go! Tara, tawid tayo. Let's go guys, lakad tayo. Shinsekai. It's a Saturday night ngayon, so marami din yatang tao. Saturday ba ngayon? Friday pala. Friday, March 27. So it's a Friday night. Shinsekai. Let's go. Marami din palang tao. Akala ko like super tahimik talaga siya. May mga konti. But mostly mga western na tourists, no? Yung nakakasalubong natin para mga tisoy-tisay. Ito pala yung famous na tower nila dito. Hitachi. Ayun yung pangalan, no? Hitachi Tower. Ayun. So, hindi siya Hitachi. Ang pangalan niya is Chutenkaku Tower. Parang siya tinagura yung Eiffel Tower nila dito sa Osaka. Tapos itong Shinsekai, the name Shinsekai, no? Yan, Shinsekai, itong lugar. Ang ibig sabihin niya daw is New World. Pero contrary, tama ba? Contradictory. Contrary to its name, ang vibe daw dito is medyo mas old. Dito mo makikita yung mga old na mga arcades, markets. So, ganyan yung vibe niya. Vibe check. Parang ganda mag-picture dito. Sayang hindi ako nadala ng tripod tonight. Osaka. May mga hotels nga din dito. Osaka Ursu Hotel. Kung gusto niyo mag-hotel sa ganitong area. Oh my gosh, meron silang gyokatsu. Yung beef na parang pork chop. Check muna natin yung area. Kung gusto niyo na mag-gyokatsu. Malay Cafe. Yeah. Pero compared to Dotonbori or Koromon Market, I feel like mas konti pa rin yung tao dito. Considering that it's a Friday night, no? Kasi galing ako sa Dotonbori, andun kasi may area ko, diba? Doon yung hotel ko sa may Namba. Hindi mahulog ang karayom. Hindi mahulog ang karayom sa dami ng tao. So this is another option na pwede nyo makonsider sa Osaka. Shinsekai. May sikat doon na pagkain dito. Yung parang mga deep fried na meat and vegetables. Pero nag-check ako, wala naman ako nakikitang nagtitinda dito. Sige, let's walk further. May ice cream, kaso medyo malamig. Actually, ang weather ngayon ay 15. Ayun, nakita nyo? Ayaw niya magpakita. 15 degrees. Karamihan ng tao dito talaga mga western, no? Baka sikat tong Shinsekai sa mga western na tourists. Toyoko Inn. Parang may night market din pala dito. Anong pinipilahan nila? Takoyaki. Okay, ito, busy pala sa area na to. Ayan yata yung sikat na pagkain dito. Yung parang mga deep fried na vegetables, seafood. Parang talong to, talong na deep fried. Gusto nyo bang mag-try? Ito yata yung may pinipilahan nila. Hindi, takoyaki yung pinipilahan nila eh. Kura. Yan, mga sushi. Umikot-ikot. Nang cute din ng mga tindahan nila dito. Pinipilahan nila. Takoyaki. Best in takoyaki talaga sa Japan. No? Pero ang mura lang 580. Magkano yan? 250? Ito. Yung gusto ko matry.
Kaso ang dami, kaya ko bang ubusin yan eh. 1 for 80 pero yan, isang buong platter. Yan guys, ganyan yung itsura niya sa gabi. Feeling ko maganda siya puntahan ng gabi kasi mailaw. Ay, sorry, may nagka-camera pala dito. The Photographers Association of Japan. Ang dami palang tao. Binabawi ko na marami rin palang tao dito. Sa entrance lang pala konti. Oh, yung mga ano nila dito, yung mga tindahan, mga pabida-bida no. Bida-bida yung mga design. Ang ganda oh. Tingnan niyo. Oh. Bida-bida yung mga designs. Parang walang gusto magpatalo. Lahat gusto maging bida. Ay, ang cute. Shinsekai. Ay, may nagtatagalog. May narinig ako ng Tagalog. May train station ba yan? Ay, hindi. Ah! Oh my gosh! Ito na yung Spa World. Guys, Spa World. So parang, I think it's a 24-hour spa or onsen. Na-try namin yan ng friend ko dati si Erwin kasi nag-inuman kami tapos na sarahan kami ng train. Doon siya kami tumambay sa Spa World. Pwede kayong tumambay dyan kung last night yun na, mag-relax kayo. Spa ba tayo? We can try, no? Wala sa itinerary ko. Sige, libutin muna natin itong Shinsekai. Tapos pag wala na tayong magawa, pwede naman mag-spa tayo sa Spa World. Yan guys, malaking spa yan eh. Oh. Hotel din pala yan. Hotel and resort. Okay. Kaya pala maraming mga photographers dito. Kasi magandang photo spot nga to guys. Oh. Kasi ang ganda dito. Tapos ayun yung tower. So, ang dami nag-photo. So, ang hirap makahanap ng angulo na walang tao. Okonomiyaki. Ayun o, pwedeng kumain kayo dyan, very local lang. Ito to yung sikat nilang pagkain nila, yung mga, meron silang mga pork belly and 180 yen, magkano yun? May eggplant, onion, lotus root, asparagus, white fish. Try natin. Try kaya natin. Tapos mag-try tayo sa very isang local lang na parang dito lang kumakain mga lokal. Sabi nila, sikat daw yung mga, saan na ba yun? Yung mga fried. Ayan, ito. Siguro mag-try tayo ng one each, mga ilan? 5. So yun guys, kailangan mo lang pala mag-scan ng QR code. So nag-order ako ng pork belly, chicken with cheese. Ano pang to try natin? Eggplant. Sige, try natin eggplant. Potato, baby corn, quail egg. Parang ano yan? So, ano nga ba yun sa Pilipinas? Yung kwek-kwek. Squid. Ito guys, parang gusto ko rin i-try Osaka style braised beef. Baka ano yan, local food ba yan? Grilled whole, wagyu dice. Sige, try natin tong Osaka style braised. Wala tayong kanin, dapat nagkanin tayo, wait lang. Medyo dito kasi sobrang local lang mo. Medyo may maririnig ka lang na medyo malakas magpintuhan, may mga nagtatawanan. Kasi nga parang itong area yata yung Shinsekai, dati siyang parang tambayan ng mga Osaka salarymen. So for example, after ng work nila, dito sila nagiinuman, dito sila kumakain. So at least for the vibe, no, ma-experience mo talaga yung vibe ng ganito. Pero medyo maingay lang. Parang sa Pilipinas, di ba, meron tayong karinderya, minsan maingay, gano'n. Parang gano'n yung vibe na binibigay nitong Shinsekai. So, laban lang. So yun guys, bibigyan kanila ng ganito. Parang ito yung kanilang appetizer ba? Appetizer pa tawag doon? Ang ingay, naririnig di ba ako? Dati, nung binigyan kami nito dati, akala ko kinakain siya ng ganyan ko lang. Binubuksan pala to, tapos meron siyang mga parang buto-buto. Doon siya kinakain pala. Dati kinain ko pati yung balat. Ito na pala guys. Dumating na yung ating
limang different na skewers. May sausawan dito, may nakasulat no double dipping. So bawal ka magdalawang beses. Bawal ka magsawsaw ng dalawang beses. Or pwede bang isalin ko yung sausawan ko dito? Hindi, ito lang yung sausawan. So pag no double dipping, di ba isang beses mo lang ito. Pag sinawsaw mo na siya, bawal mo na siyang ibalik. Tapos magsawsaw ka ulit. So once lang. Try natin. Let's go. Excuse me. Just one, right? Thank you. Tama naman guys, isasawsaw daw dito. Let's go. Karinderya in Japan. Wow. Parang deep fried pork. But for some reason, ang lambot ng pork, di ba, iniisip ko parang mga lechon kawali. Di ba lechon kawali medyo crunchy? Siya hindi, malambot siya. Ang ganda sa mga... Ito na yung Osaka braised beef na local dish nila dito. Ay, shucks. Ano yung kanin? Binigay na rin siya. Since pork naman to, iulam na natin siya sa kanin natin. Nag-food trip na tayo dito. Naririnig din ba ako guys? Lokal na lokal kasi yung vibe dito. Ang ingay. Let's go. Ang sarap ng pork. Para siyang pork chop. Pero ang lambot ng karne sa loob. Okay, our next one may be the shrimp. Cheers. Cheers. Sausaw ulit natin. Once lang, bawal mag-ulit ng sausaw. Parang tempura. Sarap. Paano ko ito kakainin kasi wala silang binigay na kutsara on. May sabaw kasi ito eh. Ganon? Ang sarap. Ano ba to? May iniisip ako kung anong kalasa niya sa Philippine food. Ang sarap guys, oh. Beef na parang may... Ano yan? Peanut butter ba yun? Yung nalalasahan ko? Parang kare-kare ba? Ang lambot ng beef. Ito, oh. Yung beef, oh. Ang lambot. Ang sarap. Try nyo guys, Osaka braised beef na may masarap na sauce. Ang sarap. I love. Diba? Mas masarap to kesa sa ganito, no? Kasi ito iba yung reaction ko parang, ito masarap naman, pero ito talaga parang wow. Napawawa ko dito. I love. Sarap. Osaka. Ito naman yung talong. Talong. Try natin si talong. Total mahilig kayo dito. I mean, ako rin naman sometimes. Hindi mo malasahan na talong. Ang galing. Talong siya pero hindi ko alam kung paano nila prenito na yung texture niya parang naging kamote. Alam mo yung texture ng kamote? Parang kung hindi ko alam na talong to, isipin ko kamote siya. Ito naman daw is scallops. Ang sarap ng scallops, so ang laki. Ganyan lang yung vibe niya, no? Parang local people. Guys, dito lang ako kumain. Yung mga tolda lang sila dito na ganyan, di ba? Ito yung magandang ganyan. Katabi siya nitong mga magagandang pinicturan natin. Yan, kaharap niya yan. Ayun yung tower dyan. In fairness, nasarapan ako sa kinain natin, no? Yung local na Osaka dish. Tsaka yung mga parang street food nila, yung mga ganun-ganun. Ang sarap. Trinay ko scallops,
shrimp, pork, talong, lahat masarap. Alam mo, lahat ng trinay ko masarap. Kaya try nyo rin yung mga stick nila, no? Ang sarap nun. At least may na-try tayo na lokal na pagkain. Yun lang yung vibe. Medyo nahihiya ako ng konti kasi parang mga local sila lahat. Grupo-grupo. Tapos, minsan nagkukwentuhan sila ng malakas. Alam mo yung parang mga nagiinuman sila. But, na-survive naman natin. Yan, may mga narrow streets sila, guys. Pumasok lang ako sa isa sa mga narrow streets. Oo nga, puro mga local restaurants. Ito yung mga lumang arcade, guys. Pasok na tayo. Naku, curious ako. Diba ganito yung mga lumang ano? Ayan o. Tetris. May mga Tetris sila dito. Mga 1990s. Ayun, ang daming coins. Tignan nyo. Nasa labas lang yung coins nila. Ayun o, plangga-plangga na yung mga coins. Kung sa Pilipinas yan, baka may kumuha na. So, walang nagbabantay o. Tapos nakikita ko marami ding mga medyo may edad na naglalaro, no? Feeling ko kasi ito yung game na alam nila nung panahon nila. Wow, akala mo talaga bata, no? Siguro yun yung game na alam nila nung bata pa sila, so yun nilalaro nila. Ayun, kita mo para mga luma pa ngayong ano, no? Para mga Tekken ba to? Ayan. Vibe ng Shinsekai nung makaluma siya. Parang makaluma yung mga laro, yung itsura. Pero ang word na Shinsekai, di ba, it's called New World. Kasi ang vision pala nila nung ginawa nila to nung 1912. So, ang tagal na. Hindi pa tayo pinanganak. 1912, ginawa nila to. Tapos, Shinsekai, kasi nga gusto nila, ang vision nila maging futuristic itong lugar na to. Kaya meron silang mga parang Eiffel Tower doon. May inspiration nila from Paris, from the US, ganun. Gusto nilang gawing modern ang Japan. Pero siguro na paglumaan na kasi ng panahon, siguro during the 1912, ang tingin ng mga tao dito, wow, modern. But ngayon, syempre ang dami ng mga improvements sa Japan. Isa na siya sa mga least modern, no? Pero nakakatawa, at least parang makikita mo kung ano yung mga itsura ng lumang Japan before, no? Yun guys, sa kakalakad ko from the Shinsekai, may nakita kong bridge na na-curious ako, daanan na nga natin kung anong meron. Hi guys! Hello! Hello, Sunny of Guam. Kasama namin si Marvin. Yes, next time kayo naman. Nice to see you. Thank you. Kasi mga nakita pa tayong mga nanonood doon. Diyan sila Aeon. Aeon Food Style. Diyan sila mimili ng mga pasalubong. Pauwi na rin daw sila tomorrow. So pwede nyo makonsider, no, instead of Donkey, kung gusto niyo diyan kayo bumili sa mga grocery. Baka feeling ko nga mas mura, no? Mas marami na talagang option sa Donkey. Pero ayun, nakita ko sila na mimili ng mga pasalubong. Dati kong katrabaho, si Alvin Manaloto. Nakakasama ko rin to dati si Alvin mag-travel nung bago-bago pa lang. Nag-story kasi ako na nasa Japan ako. Nag-send siya ng parang meme na funny. Sabi niya, nagmahal na ang gasolina at lahat pero nag-travel pa rin siya. Hello my missionary friend. Tapos nag-reply ako, oo nga no, ang mahal na kasi ng pamasahe yata ngayon dahil sa pagtaas ng gasolina. Sabi ko, nabook ko na kasi to bago pa magtaas yung gasolina, nabook ko na to. Yung mga susunod natin na trip, doon tayo mamumulubi kasi ang taas na doon ng di ba ng flight. Hindi ko pa na try kasi wala pa akong nabubuk ulit na. Baka magpahinga muna tayo sa Pilipinas. Yung guys, pumilig na ako dito sa hostel. Nag-try lang ako ng mga convenience store food before ako umuwi. Ganoon naman sa Japan, di ba? So, napansin ko lang to, meron na palang matcha. Favorite ko kasi itong pancake pero yung regular one. Meron na pala silang matcha. Ano ba? Matcha ba? O matcha latte pancake. May cream. Lasang matcha nga. Matcha nga, tas may cream cheese. Gusto ko kasi yung texture nito, yung parang fluffy. Siyempre, yung vitamin C ko na everyday. Everyday ako nag-Vitalemon. Parang hindi ako nagdaten. Then na-curious na ako dito. French toast.
Baka mamaya ko kakainin kapag magta-transfer ako ng files. Saka magre-review din ako ng vlog mamaya. So, I think that's it, no? Tuloy ko na lang yung vlog tomorrow. Papahinga na muna ako. See you! Guys, it's our last night na dito sa Japan. Tapos, inayos ko lang yung luggage ko. Inayos ko na para bukas wala na akong problemahin. Ang problema ko lang kasi meron pa akong mga barya. Parang gusto ko nang ubusin yung mga barya ko kasi naipon sila. So, tara bumili siguro muna tayo ng pagkain sa convenience store. Bababa lang ako kasi magta-transfer ako ng files. And baka may ma-review din ako today. So yeah, that's my hostel. Ay, wait lang. Dati nung nag-hostel ako dito, wala pang mga bags dito. Dito nga ako nag-aayos ng gamit. Pero ngayon, dami. Peak season yarn. Sana wala masyadong tao sa second floor. It's already 11:43. Pero sa totoo lang minsan, kahit 11 na marami pa nakatambay doon. So, sana may pwestuhan tayo. Aray ko. Okay, I think may pwesto naman. So, yun, meron namang mga dito, vending machine. Pwede tayo mag-ubos ng points. Pero baba na tayo sa 7-Eleven. To be honest, parang ang Japan nagiging ano ko na talaga siya, comfort zone. Siyempre, this is my 10th na ba? Hindi ko na alam kung ilan. Basta around that range, 10th, 11. Siyempre, yung mga first few punta ko sa Japan, nandun yung super excited ka. Like, excitement yung nafe-feel mo. But now, talaga parang comfort na siya. Parang, just the fact of me buying sa convenience store, parang I feel so comfortable na talaga sa lugar na ito. No? But, of course, we still need to try to experience more other countries, but Japan is just so comfortable. Nakapantulog na ako pero comfortable ako na lumabas. Pero actually, baba lang naman to. Andiyan lang sa taas yung hostel. Tapos pagkababa, may 7-Eleven na dito. So, lalabas ka lang ng mga 5 seconds. Meron ako around mga 1,700 yen. Medyo malaki-laki pa yun. Mga 600 pesos. Kung hindi natin maubos kahit yung 700 na lang. Tapos itatago ko na lang muna yung 1,000. Ano ba mga gusto nating matry na hindi natin natatry? Parang konti na lang yung tinda nila dito. No, wala na yung tinapay. Pero check tayo sa kabilang convenience store. Baka mas maraming options doon. Bili tayo ng mga food every convenience store na parang special siya on a particular store. For example, 7-Eleven. Meron silang mga tinda dito na wala sa Family Mart, wala sa Lawson. So tara. Ang una ko naiisip is yung ice cream. Yung strawberry. Ay, ito fruit salad eh. Minsan merong strawberry lang. For some reason, hindi ko to makita sa Family Mart or sa Lawson. Pero sa 7-Eleven dito ko to nakikita. Usually yung favorite namin yung strawberry lang. Pero pwede na rin tong fruit salad. Sige go. Magkano to? Hindi na. Ito. 397 yen. Okay. I-try din natin to sa 7-Eleven. Parang dito ko, I'm not sure ha, pero parang dito ko lang nakikita sa 7-Eleven itong onigiri na ganito. Parang mga dilis-dilis. Ayun. Hindi ko pa ito natatry. Pero nakikita ko to sa 7-Eleven. Sa Family Mart or sa Lawson, hindi ko masyadong nakikita. So sige, try natin. Alas 12 na naman. Ang hilig natin lumabas ng ating gabi. So ayan. Ito yung Dotonbori. Medyo tumatahimik naman siya ng alas 12. Andun yung Glick. Ay ito. Donkey. Kung may mga gusto pa kayong bilhin na Donkey, 24 hours din yan. Andun yung Glycosine sa area na yun. Mas tahimik sa area dito. Then with 7-Eleven, dito naman tayo sa Family Mart. Magkakatabi lang naman tong sila. 7-Eleven, Family Mart, Lawson. Sa Family Mart, ang bibili natin, Family Chiki, no? Yung chicken, Family Mart. Tapos sa Lawson, alam ko sa Lawson, marami silang option ng desserts, mga sweets, healthier option. Check natin kung anong mabibili natin sa Lawson. Pero sa Family Mart, mag-Family Chiki tayo. Okay, ito yung Family Mart. Let's go. Ating gabi na guys. 12 AM. Family Mart. We will buy Family Chiki. At magtingin muna tayo ano pang idadagdag natin sa Family Chiki. My favorite bread. Egg steam cake. Wala silang matcha, no? Sa 7-Eleven lang ba may matcha? Ito, favorite ko tong pancake, guys. Meron sila nito, meron din silang white. Pero sa 7-Eleven meron silang green matcha. Hindi ganito yun, iba yun eh. Ito melon cream.
7-Eleven lang ba yung matcha? I'm not sure kung sa 7-Eleven lang meron matcha, guys. Pero doon ko nakikita madalas sa 7-Eleven. Sana may Famichiki. Wala na yata. Ito yung Famichiki, oh. Hindi na to Famichiki. Spicy chicken. Pero pwede, ito na lang bilhin natin. Spicy chicken kasi ubos na yung Famichiki nila eh. Same lang naman yung presyo, 210. Guys, nakabili tayo Famichiki pero spicy siya. Wala na yung original. Hindi ko pa to na-try. Pero sige, sana hindi ganun kaanghang. Guys, weather update pala today is March 29. 29 na. 13 degrees ng gabi, pero naka-t-shirt lang ako. Kakatapos ko lang kasi maligo. Di ba pagkakatapos mo lang maligo, medyo high pa yung tolerance mo sa lamig. So, hindi naman ako masyadong nilalamig. Saka mabilisan lang naman to. O, diba dito guys sa Lawson, wala yung ice cream na binili natin sa 7-Eleven. Yung, parang hindi ko nga nakikita yun dito. Meron pa tayong 839 yen. Anong bibili natin sa 830? Ito na lang bili natin guys, kasi sabi ng friend ko masarap yung eclair. Na-try ko na yung custard eclair, pero itong original, di ko pa na-try. 322. Calculator ko nga. Para sure ako na sakto yung pera ko. 322 no, 839 minus 322 517. Okay, may 517 yan pa tayo. Drinks pala, kailangan natin ng drinks. Ano ba ang kakaibang drink dito sa Lawson? Decavit. Ito na nga lang. Decavit. Ano yan? Ayaw natin ng mga ganyan. Ng mga Decavit. Or ito na lang. Suntory. Ito na lang. Sige, magkano ito? And guys, mukbang on our last night. Inubos ko na lang yung pera ko. Ito yung mga nabili natin. Parang dilis na onigiri. Famichiki. I think from 7-Eleven. Tsaka itong dessert nila na ice cream na fruit salad. From Family Mart, ang nabili natin is Famichiki. Ito. From Lawson ang nabili natin eclair. Pero ito bukas ko nakakainin kasi parang ang dami masyado. Baka bukas para may ano lang ako merienda. Itong Suntory na juice and then crab sticks. Na-curious lang ako kasi never pa ako nakatry ng ganito. Ayan. Iniinit pa ba to? Bang! Ito, itatabi ko na para bukas. Kainin natin Famichiki. Ito, onigiri. And ito yung dessert natin. Start muna tayo sa onigiri. Ito yung ating kanin, guys. Dapat ganyan. Dilis na onigiri. Try natin. Iniinit pa kaya to? Parang hindi na, di ba? First time ko nakatry na dilis na onigiri. Yung sa atin kasi yung dilis natin, yung crunchy, di ba? Parang pinatuyo sa araw, tapos prenito yung crunchy. Ito, parang nilagyan nila ng matamis na parang bukayo ngayong lasa niya sa akin eh. Feel for me, either 7 or 8. 7 or 8. Famichiki. Ito, spicy. Mas malaki yung spicy, no? Kasi yung original, parang half lang nito. Ito ang laki. Pag original, parang kalahati lang. Cheers, sorry. Yung original, ganun din naman, parang ma-oil. Yung pero parang mas ma-oil yung original. Parang mas juicy kasi yung original. Pag ginaganon ko, parang juicy siya, masarap siya. Ito, lesser juicy, pero maanghang ng slight. Hindi siya super anghang. Pwedeng Famichiki plus onigiri, kanin at ulam. However, iniinit pa ba ito? Wait lang, tanong ko ulit yung aking best friend. Hey bro, if I buy crab sticks in Japan convenience store, do I need to reheat it? No need to reheat, bro. You can eat it straight. Are already fully cooked during production, so they're safe to eat straight from the pack. Chilled section or... Okay, hindi na daw. Fully cooked na daw ito. Tapos nasa mga cold section to kanina, di ba? So, how do we eat this? Di ba hindi ito totoong crab? Parang ano lang siya, fake crab sticks. Tama ba? Ano to binubuksan, Bi? Yun. Wow. Cheers. Crab sticks. Actually,
In fairness, lasa niya yung crab. Akala mo totoo. Totoo ba to? Di ba alam ko ano lang to, parang artificial crab sticks. Hindi natin mabasa, naka-Japanese eh. In fairness, lasa niya yung crab. Okay. Ubusin ko lang to, babalikan ko kayo pagkakain na tayo sa dessert, okay? See ya. Hindi pa rin ako tapos kumain, guys. Pero kailangan ko nang tapusin yung vlog because it's getting late. 12:36 na. So, kailangan ko nang tapusin to para ma-transfer ko na yung mga files ko sa laptop. And then, magre-review pa ako ng isang vlog para makatulog na ako kasi tomorrow is may flight na tayo, di ba? Alis na tayo. Actually, after Japan, may pupuntahan pa ako ng isang country sa Asia lang. Dadaan na ako ng super saglit kasi sayang yung travel tax. Di ba? Every time na lumalabas kasi ako ng bansa, travel tax. Parang every month nakakailang travel tax ako, di ba? So, parang sabi ko, minsan sinasabay-sabay ko na lang para isahang travel tax na lang. Tas, uwi na ako ng Philippines. Tas, may dadaan lang tayo na bansa sa Asia na saglit lang para lang sayang din naman kasi. Tas, after noon, papunta tayo sa Philippines kasi maglilipat nga ako ng apartment, no? So, yun, lilipat ako ng apartment and then, dapat may mga work trip akong nag-offer pero nag-decline muna ako sa mga work trips kasi nga maglilipat ako ng apartment. Parang gusto ko munang makasettle doon ng maybe at least 2 weeks, no? 2 to 3 weeks na masettle ko muna doon sa bagong apartment bago ako tumanggap ng mga work. So, nag-decline muna ako ng mga work trips. But after that, sa Manila, muna tayo doon. After that, may mga plano ako na next trips naman. I hope na matuloy tayo. But yun yung mga plano ko sa life. I think, i-end ko na muna yung vlog na to para mapag-transfer na at makapagpahinga din tayo ng maaga. But ayun lang, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa aking paboritong bansa. My happy country, my happy place, my very comfort place, Japan, no? So, maraming salamat and I hope to see you again on the next one.